So aside from the 1 trillion pesos na nawala at dinarambong at dinurubo na pondo ng mamamayan na si Marcos mismo at si Martin Romualdez ang pasimuno, huwag nating kalimutan ang multo ng pagnanakaw at pangungurakot na muling namayagpag during this administration of Marcos and Romualdez. Number 1, hindi po natin dapat kalimutan na under Marcos Jr. patago at hindi na nila ngayon ibinubunyag sa mga mamamayan ang status po ng Maharlika Diskarte Fund. Ang Maharlika Diskarte Fund ay isa sa mga pet projects ni Marcos at nila Romualdez. Noong 2022, hindi pa po umiinit ang puwet nila sa kanilang pagiging mga bagong halal na opisyal ng gobyerno, ay kaagad na sinimula ni Marcos at ni Romualdez ang Maharlika Investment Act. At dahil dito ay naipasa at hindi po masyadong natutulan o natutukan ng taong bayan ano ang implikasyon nitong Maharlika Diskarte Fund. Ito po ay parang sovereign wealth fund kagaya po ng 1MDB ng Malaysia at ang sovereign wealth investment fund ng bansang Norway. Subalit ang mga ito po ay mayroong pagkakaiba sapagkat ang Norway, ang kanilang annual per capita surplus is around $340,000 ang equivalent po ng surplus na kayang makuha ng kanilang mamamayan from the state sa kanilang pundo na nakukuha mula sa maunlad na ekonomiya. Mantakin mo, $340,000 ang equivalent po ng surplus per capita na pwedeng makuha ng isang mamamayan ng Norway. Sa Malaysia po, ang 1MDB ay ginamit din po ang surplus o mga tubo sa investments ng Malaysian government at tinipon nila. Ang problema po ay pinatakbo ito ng isang sindikato na personalidad na nagngangalang Patrick Mahoney. Itong British-Swedish national na si Patrick Mahoney, muntik nang maging Patrick Mahorny, ano? Akala ko porn star, no? Ang mga sikat nung panahon namin ni Jay Hans na mga porn star, na mga male porn star ay sina Peter North, Randy West. Akala ko itong Patrick Mahorny ay porn star. Ito pala ay convicted criminal on financial and economic crimes resulting to investment manipulation and financial fraud. Convicted ito with a sentence of 6 years imprisonment. Sa bansa po nila sa Switzerland, subalit nag-appeal at nakapag-travel at napunta sa Pilipinas. Ito po ang arkitekto ng Maharlika Diskarte Fund, parang consultant pala ito nila. Hindi nila inaamin nila Martin Romualdez pero kasama niya sa Manila Golf Club. Itong si Patrick Mahoney, kasama niya sa Wine and Dine, dyan sa controversial na The Cork, dyan sa may BGC, na pagmamayari ni Peter Ngo, at doon din tumatambay dati si Sandro Marcos and even si Lisa Araneta, at dyan po kami dinala noon nang magkaroon ng briefing tungkol sa special electoral operations laban kay Leni Robredo. Huwag ko nang idetalye muna. Matapos ang pagpupulong noon sa bahay ni Inigo Sobel noong April 2022, mga 2 weeks before the elections. Hindi ko na muna yan pag-uusapan. So ano po itong kahalagahan ng Maharlika Diskarte Fund? Ay mga kababayan, 50 billion pesos po nanggaling sa Land Bank na dapat ay mga pundo para sa pagbibigay ng suporta sa mga pobre at mahihirap na magsasaka, manggagawang bukid, mga magbubukid, at mga pamayanan ng mga magsasakang mahihirap. Mga sakada, mga mangingisda, lahat po ng pobre na mga sektor ng lipunan sa sektor ng agrikultura at sa rural communities. Yan pong priority for support capitalization and other financial input support for development intervention. Yan pong papel ng Land Bank. Subalit kinuhanan nito nila Marcos ng 50 billion pesos. Sa Development Bank of the Philippines, 75 billion. So magkano na? 125 billion. Sa Central Bank, mga 200 billion. And then other surplus na kinuha ni Marcos. Hindi natin
maperme ang data kung nakakuha ng tag 62 o 65 billion pesos sa SSS o sa GSIS ay dahil po walang transparent updates sa nanggaling po ang capitalization and pundo ng Maharlika Diskarte Fund ni Marcos at Romualdez, 500 billion pesos. And almost 2 years into the so-called implementation, walang malinaw po na patutunguhan kung anong nangyari. There is no audit report kung ito ba ay sakop ng Commission on Audit. There is no supervision and oversight kung ito ba ay under the Office of the President. Ito ba ay under sa Office of the Executive Secretary. Walang opisinang malinaw po ito, no? Sir, wag masyadong gabi. Sorry po, no? Have to go for work, sir. Okay lang, Jomar Esteban. Mag-replay na lang kasi ngayon lang po ako nakarating. Late na rin po ang pagdating ko. I'm sorry po. I hope that you can go for a replay. El Saro, Aristotle ko is watching. Watching from England. Hindi ko rin po sinasadya. I'm sorry. Mag-replay po sa iba na hindi makakapagtapos ng ating live. At kaya nga po tayo nagdududa dahil ang 1MDB ng Malaysian government ay nalugi po ng $1.8 billion. $1.8 billion po ang nalugi at nawala sa 1MDB ng Malaysia dahil po kay Patrick Mahoney na naging isang criminal operator pala for financial and investment manipulation. At ngayon ay since last year, mga November, at hanggang sa kasalukuyan po, ay patuloy ito na ini-engage nila Martin Romualdez at ng technical team ng Maharlika Diskarte Fund Managers. And ayaw nilang aminin. Subalit ito ay kumakalat na in the circles of financial and economic observers. Nababahala po sila sapagkat ang nag-booking mismo nito ay ang Sarawak Media Online na naka-base po sa Malaysia at sinabi nila na hinahanap ito ng Malaysian government at na-convict ito sa financial fraud and investment manipulation sa Switzerland. Itong si Patrick Mahoney at nakikita sa Pilipinas at nakatira daw sa Alpha Land, Alpha Suites. Malapit lang po ito dyan sa may area ng McKinley Road kung saan din po ang bahay ni Romualdez sa gilid lang po ng Forbes Park din. Klaro na mayroon talagang mga nakakaduda na mga sirkumstansya itong pagkakaroon ng personalidad na si Patrick Mahoney na ang very similar to Maharlika Diskarte Fund na pundo ng Malaysian government ay nalugi ng $1.8 billion mga kababayan at ngayon hindi na na-recover at tumakas at nagtago itong si Patrick Mahoney. Evening ka Eric, watching from San Pedro, Alegria, Surigao. God bless ka Eric, tuloy ang laban. Thank you no sa inyo dyan sa Rainy Dobyu and Rotoni Roslyn, gandang gabi po ka Eric. Kaya po tayo nagsasabi na parang ghost, multo itong Maharlika Diskarte Fund dahil walang update. Wala pong malinaw na mga reports at hindi po klaro kung sino ang nag-o-audit nitong pundo ng mamamayan na inilagay po sa Maharlika Diskarte Fund. Ano ang oversight at ano ang accountability ng mga namumuno ng napakalaking pundong ito? 500 billion pesos. And lumalabas ngayon na mukhang indirect or informal consultant nila itong financial criminal operator na nagpabagsak din po ng naturang kahalintulad na programa sa Malaysia na 1MDB at ngayon po ay nakikitang kabarkada at kasalamuha nila Romualdez at ng mga pamunuan ng Maharlika Diskarte Fund, itong si Patrick Mahoney. That's another ghost na dapat po nating pag-usapan sa multo ni Marcos Jr. over and above. Dito po sa 1 trillion pesos na tinatawag pong na crime of the century. Pangalawa, hindi rin po malinaw at walang update at walang pag-uulat si Ginoong Marcos sa taong bayan hinggil sa 129 billion pesos po na ibinenta nila ang value ng 25,000. Kasi 25 tons For every 1 ton, 1,000 kilograms.
So 25,000 kilograms po ng gintong reserba ng Central Bank o ng ating bansa ay naibenta na 129 billion pesos. At sabi nila, pinangtapal daw ito sa mga nawalang pondo dahil po sa pandarambong at pangungurakot. O bakit itinago yan sa taong bayan? It is a fundamental right of the people na maimpormahan at ma-update po tayo hinggil sa mga kaganapang pangpinansyal at pananalapi ng ating gobyerno, lalo pa kung ang mga involved dito ay ang paggamit o pagkawala ng mga pondo na may kahalagahan at value sa buong ekonomiya natin, like the gold reserve. 129 billion pesos po ang alleged na hindi may paliwanag ni Marcos saan ginamit at saan napunta. Walang investigasyon at walang hakbang para ito po ay singilin kay Marcos. Pangatlo, ito pong 119 billion pesos na Philippine Deposit Insurance Corporation Fund na pinasentro din ni Marcos sa National Government Treasury, hindi na rin po ngayon nalalaman saan ginamit, saan napunta. Ang 119 billion pesos na PDIC Fund, ito po ang ginagamit para sa mga bank run o mga pag-collapse ng banking system, ay at least po may makukuhang insurance support ang mga depositors. Ang reserbang pondo na 119 billion pesos mula po dito sa PDIC o Philippine Deposits Insurance Corporation, which is a GOCC by the government, owned by the government, hindi po may paliwanag saan napunta. So, 3 multo na yon. Ang pang-4 na multo, magkano ang pinarelease na unprogrammed appropriations ni Marcos? Kasi ang lumalabas, 4,000 flood control projects in 2023 and 2024 ang pinunduhan ng unprogrammed appropriations. And by operations of law under Executive Order 292, only the President can make a final approval for the release, utilization, and charge of projects na ang kanyang source of fund ay ang unprogrammed appropriations. Magkano po ito? May lumalabas na data, 480 billion pesos. May nagsasabing 500 billion pesos. Ang mga report na nababasa ko. Under the cloud of secrecy and under a cloud of discrete and very highly manipulated scheme of operations, hindi po ma-establish ang multo ng unprogrammed appropriations na pinapunduhan ni Marcos na umabot po ng 400 or 500 billion pesos in 2 budget cycles, 2023 and 2024. Ibig sabihin po, ang mga flood control projects na kanyang itinatanggi na wala siyang kinalaman sa pandurubo at pangungulimbat at malawakang korupsyon at pandarambong, in the first place, siya pala ang nagpa-implement. Siya din po ang nagpapundo because under the authority provided for by Executive Order number 292, the final approval of all unprogrammed appropriations, kapag ginamit mo ito, sapagkat ang source of fund niyan ay ang utang at ang mga bagong buwis at ang mga kinukuha na mga savings ng government-owned and controlled corporations, only the President can approve the release of funds. Ngayon, magkano ito? Yan po isa sa mga multo na hindi maipaliwanag ni Marcos Jr. Panglimang multo, mga kababayan. Ano ang nangyari dito sa 31 government infrastructure contracts and projects na napunta sa Diskaya Couple, St. Timothy, St. Gerard, and Alpha and Omega? Nagkakahalaga po ng 31 billion pesos infra projects. At ito ay sa Ilocos Norte. At ang bulto ay sa 1st District ng Ilocos Norte, na ang congressman ay si Sandro Marcos. These are the real ghosts. And according to report na inilabas ng GMA, News TV, sa 5 flood control projects ni Sandro Marcos, na ipinatupad noong 2023 and 2024,
Lahat na anod, wala pang isang taon, nalusaw at inanod ng baha. Flood control projects at ang halaga ay 1.7 billion pesos. At ang kontraktor, Diskaya. Group of Contractors. Oh! So, magkano ang SOP dyan na binabanggit ng Diskaya sa kanilang sworn statement and joint affidavit? Sinasabi nila minimum of 25%. Magkano ang 25% ng 1.7 billion pesos? Simple lang po. That's around mga 400 million pesos. 380 or 375, almost 400 million pesos ang kinatay sa proyekto na yan na ang proponent si Sandro Marcos at ang kontraktor mga Diskaya. Yan ay isang malinaw na multo na hindi po matatakasan ni Marcos. Klaro tayo dyan, ha? So marami na siyang multo na ginagamit, lalo na itong presensya ni Patrick Mahoney, na ngayon itinuturo na ginagamit ni Romualdez at ng Maharlika Diskarte Fund, kriminal ito. Financial fraud and investment manipulation ang kaso. Nahatulan na 6 years. Ngayon ay kasakasama nila Romualdez at ng mga Maharlika Diskarte Fund na mga managers and technical team. So ano ito, mga kababayan? Mga multo ito ni Marcos. Ito pa ang pinaka malalang multo ni Marcos, mga kababayan. At ayaw niya itong mabulatlat. Si Lucas Bersamin, na kanyang executive secretary, acting like as a little president, ay itinuro po ni Undersecretary Bernardo sa kanyang affidavit na pinirmahan po niya na ang isang nagngangalang Undersecretary Olayvar na nasa Department of Education ay lumapit kay Bernardo at sinabi niya na sabi ni Executive Secretary ni ES, bigyan mo siya ng 1 billion na proyekto sa flood control projects. At ikaw na ang bahalang umariglo. At kung 1 billion po yan, magkanong 25% yan? Mga 250 million. Pero sabi ni Yusek Bernardo, ang ipinadeliver kay ES, at wala nang ibang ES, tinanong siya ni Senator Bato de la Rosa, it was Bersamin, around 300 million. Itinanggi ito ni Bersamin, subalit ang multo niya ay patuloy na kumakalat sa palasyo. At hindi man lamang ito tiningnan ni Marcos upang maimbestigahan itong mga multo ni Lucas Bersamin. Mantakin mo isang undersecretary sa Department of Education, humingi ng flood control projects at ang ginamit ay si ES, and then hindi man itinanggi ni ES, sabi niya yan ay gawa-gawang kwento. Pero of all the people, siyang itinuro ni Yusek Bernardo, and we're talking about the 300 million pesos SOP. 30% ang hiningi kasi binigyan din ng project nila Bernardo at sila ang umariglo. Saan po na-charge na hindi nakita? Wala po ito sa National Expenditures Program. Doon po naka-charge sa unprogrammed appropriations. Ibig sabihin po, kagaya po ng Wawaw Builders, binigyan sila ng proyekto 1.5 billion pesos. Tiningnan nila Senator Gatchalian, wala man ito sa National Expenditures Program, wala man ito sa BICAM recommendation, wala din sa record ng Senate Plenary or Finance Committee or sa Committee on Appropriations ng House, wala. Yun pala nakatago doon sa unprogrammed appropriations. At ito ay ghost, binayaran po ng kulukoy na sila bunuan. At ang nagpababa ng pundo, si Marcos, kasi yan po ay chargeable to unprogrammed appropriations. Wawaw Builders. Involved po dyan si Kumar, yung itinuro ni Agent Morales na mag-aariglo sa kanya, at na-meet ko na rin yan personally dati. Sa panahon po na binubuo ang NTF-ELCAC, naging bahagi po yan ng support group ng PNP. At na-meet ko yan si Kumar. At ganun din po itong si Maynard Ngo ng The Cork. Sila ang involved sa Wawaw Builders. And we're talking about 1.5 billion pesos na naging ghost project. Wala sa budget process. Wala sa buong proseso ng pagtalakay ng mga pundo. Subalit biglang naparilisan doon sa unprogrammed appropriations. Naka-charge. Similarly, yan din po ang pinanggalingan
ng 1 billion flood control project, mukhang ghost din ito. At naka-charge sa unprogrammed appropriations at ito ay inarbor. Sa mga salitang medyo tambay, inarbor o kinuha ni Bersamin at ang cut-out si Yusek Olaybar na nasa loob po ng DepEd. At hindi pa ito kompleto na picture kung paano ang sindikato, yung criminal trails ng malawakang paggamit ng poder, pondo at kapangyarihan, lalo na po pati sa Malacanang ay nakikialam ang Executive Secretary according to the sworn statement na pinirmahan at inilahad ni former DPWH Undersecretary Bernardo. And yet, we did not hear anything from Marcos. Kahit sabihan man lang niyang siya si Lolo Lucas Bersamin, mukhang ito ay iskandaluso, pwede ba ikaw ay mag-leave of absence? Kahit mga 90 days lang at isubject ka for investigation at babalik ka na lang kung cleared ka na. Wala! Wala po mga kababayan. There is none na ginawa o hakbang ni Marcos. Yan po ay mga multo na wag dapat kalimutan at dapat bisitahin natin. Imbis na ang multo ang magbisita, tayo magbisita sa multo na ito. And that situation, in that particular revelation, in the component of the sworn statement sa sinumpaang salaysay ni Undersecretary Bernardo na itinuro niya ang link ng Malacanang at kung ilang beses ito nangyari, that is a crucial element to establish na nandyan po ang crime and elements of the crime of plunder papunta sa Malacanang. Olivia Cargullo Tiausas and Isa Estrera in Benigno, Cabayaw, Dongino, good evening po sa inyo. Wow, grabe ano? Good evening ka Eric, CG Betty. Oy, na-miss kita CG Betty ha. Ngayon ko lang nabasa message mo. Dami pala ngayong sakit ni Bunjing. Bahong-baho na siya. Thank you Isa Estrera and Olivia Cargullo Tiausas. Okay. Sa inyong pagbati. Ito pa, maliban po dyan, no, at least nakikita nyo ang mga multo ni Marcos. At dahil papunta tayo sa undas, wag nating kalimutan ito. Ito pang isang multo ni Marcos. Napilitan siya na kunwari Gerald Calzado, may flood control ang bangag. Yate, kay Sandro Marcos alone, 1.5 billion, yun pala ang nabisto. At mga nasa around 300 million din po, no? Ang napunta sa kanya, o mahigit pa, baka mga 375 million pesos. Ang SOP, ang ibinulgar po ni Governor Manong Chavit Singson. Ito pa, ang multo sa GSIS, 8.8 billion pesos po, Sarcida Giamel. Good evening. Ang multo sa GSIS, pundo po ito galing sa dugo at pawis at paghihirap at pagsasakripisyo ng ating mga kawani at empleyado ng gobyerno. Hindi po may paliwanag ng GSIS. Bakit mukhang papunta po sa pagkalusaw ang 8.8 billion pesos na pundo ng ating mga kawani ng empleyado? Yung Maharlika Funds, asa na kaya, tama ka Fika, pinag-usapan nga natin, walang update. Si Boy Gulat naman ngayon, si BBM doon sa mga classroom na napagawa. Kaya nga sabi niya, imbestigahan daw, puntahan din natin yan sa mga multo ni Marcos Jr. Pero itong 8.8 billion pesos, ang nagsiwalat nito na mali ang investment plan at mukhang mga hausyaw ang kumpanya at hindi na makaka-recover pa ang mga pundong ito. Ang isa na napuntahan ng pundo ng GSIS ay ang DigiPlus Incorporated na sponsor ng online gambling. Naku! My goodness! Parang Pogo version. At ang isa ay itong Alternergy na parang moonlighting. Walang klarong corporate record ito. My goodness mga kababayan. And yet the only thing, ang nagsiwalat nito, mga top executives ng GSIS, mga matataas na opisyal ng GSIS, sapagkat nakukonsensya sila na baka matulad ang GSIS sa nangyari sa CAP, College Assurance Plan, one of the biggest pre-ned companies sa Pilipinas since 1980s to the late 1990s, biglang nag-collapse dahil nag-invest ito sa real estate at sa financial market nang bumulwak po
ang tinatawag na financial crisis and real estate bubble ng 1997-1998 dito sa buong Asian region. Nag-collapse po ang market na ito. Nawala ng parang bula ang billions of mga inilagak na pondo ng mga pamilyang Pilipinong umaasa na mayroon po silang mabibigay o maipupundo at matutustos sa pag-aaral ng kanilang mga anak. My goodness. Yun po ang ikinabahala ng mga top executives ng GSIS kung bakit nila ibinulgar na there are questionable and anomalous and dubious, nakakapagduda na mga investment exposures ng GSIS under kay Wix Veloso na ngayon po ay kino-question na bakit pinayagan itong lumabas ang pondong 8.8 billion pesos na halos na po hindi nga makapag-loan dyan ang mga manggagawa at empleyado ng gobyerno upang makaagapay sa buhay nila. Subalit, tinulungan at binigyan ng kapitalisasyon ang mga kumpanya na walang klaro na makakabalik ang mga investments na ito. Ayos. Banico Jeffrey, shout out. Always ako na sa rally ng Solid Duterte Groups. Thank you. Leonardo Valles Solonia. At ito pa, Lims_Door and Boss DTV. Gandang gabi po ka Eric and Marga M. Sobrang sinungaling sila ka Eric. Isang bulati na lang pipirma kay Bonjing, baka hindi na umabot sa November 1. Dapat kasama na doon si, alam nyo na, ang pinakapinunong kademonyuhan sa Pilipinas ngayon. Kilala nyo na yon. Ang isa pa po, ito yung 22 classrooms. Mantakin mo. Kay Pangulong Duterte, we hate to compare but we are compelled to do. Why? Kasi po, saan ka nakakita ng target ng gobyerno under DPWH makapagpatayo ng 1,470 classrooms? School buildings and classroom. 22 classroom lang, patapos na ang taon. Kaya palang magpatupad ni Pangulong Duterte ng 23,000 classrooms. Kayang maipatayo sa loob ng isang taon. Pinakamababa, 18,000 classrooms. Ang shortage ng classroom sa pangpublikong paaralan, pangpublikong mga high school at elementary, umaabot po sa 142,000 classrooms. Ang kulang. And yet, ang kaya lamang ipakonstruct ni Marcos through the DPWH, 22 classrooms. At nagulat si Marcos, ha? Totoo ba? Hello? Ha? Totoo ba? Totoo ba na nagulat ka? 22 classrooms. My goodness. This is too much. This is terrible, mga kababayan. Kaya, ako po ay, ang title natin, kung makikita nyo, Mga Multo ni Marcos. Balitang talakayan. Kasi ayaw ko pong makalimot tayo na while we are doing a correct focus upang birahin, bigwasan at durugin ang gobyerno ni Marcos sa kanilang pananagutan hinggil sa 1 trillion pesos po na pagsambulat ng iskandalo ng nawawalang mga flood control projects, we should never forget the ghosts, ang mga multo ng mga pangungurakot at pagnanakaw na nagaganap sa loob ni Marcos. Parang naka-deep state version ng Estados Unidos ang ating gobyerno. Kaso palpak lang ka, Eric. Yeah, parang sindikato nga. The government is run like mafia and cartel. Sindikato pero nabubuking at sumasambulat ang iskandalo ng mga ganitong uri ng mga paglapastangan at pag-abuso sa pundo at pagnanakaw. Never seen before. Hinigitan pa ni Marcos ang tatay niya. Sa kanyang tatay po, 20 years halos na kumpleto ang the biggest robbery of government done by a government itself. 20 years kay Marcos, wala pang 3 taon, ang nawalang pundo ay by the trillions. My goodness, mga kababayan. And yet, ang gobyernong ito ay kayang maging makapal ang mukha para sabihin, hindi namin alam at kaya namin itinutuwid with a hint or pushing a full idea, a foolish idea na tinutuwid lang ni Marcos ang mga nangyaring pagkakamali sa panahon
ng Duterte government. And nobody is buying that crazy idea. Tapos na ang panahon ni Digong. Hindi man yun perpekto, pero ngayon ang sumasambulat na iskandalo ng pagnanakaw ay hindi po kay Digong nangyari. Thank you, Ma'am Grace Inday Bailon. No? Natatalakay daw natin ito.